Hi mga ka-IT! Welcome sa vlog natin today. Ang topic natin ay Discrete Mathematics for IT, particularly sets and relations. Huwag kayong matakot sa term na discrete math kasi madalas ginagamit din natin yan sa programming. Ang set ay koleksyon ng unique elements. Ibig sabihin, walang duplicate, parang sa Python. Numbers, set 1, 2, 3, print numbers. Output, set 1, 2, 3. See, tinanggal ni Python ang duplicate na 2. So, in math at sa programming, parehong unique collection ang data. Unique. Meron tayong onion intersection at different example. A, set 1, 2, 3. B, set 3, 4, 5. Onion A, B equals set 1, 2, 3, 4, 5. Intersection A, B, 3. Difference A, B equal 1, 2. Ginagamit ito sa programming para i-compare datasets or hanapin kung ano ang common at unique values. Ang relation naman ay koneksyon ng dalawang sets. Example, user set user 1, user 2, password equal pass1, pass2. Relation user 1, pass2, 1, user 2, pass2. Sa code parang ganito. User 1, pass1, user 2, pass2. That's a relation. May connection si user at password. Una, onions of sets. Ibig sabihin nito, pinagsama-sama lahat ng elements mula sa dalawang sets, walang duplicate. Example sa Python. A, set 1, 2, 3. B, set 3, 4, 5. Print AB. Output, set 1, 2, 3, 4, 5. Parang sa data merging, kapag gusto mong pagsamahin lahat ng values ng dalawang less. Next, intersection. Ito naman yung common element sa dalawang sets A and B. Output 3. Ginagamit ito kapag gusto mong hanapin kung anong data ang pareho sa dalawang database o list, parang pag-check ng duplicate users. Difference. Elements na nasa A pero wala sa B. Print AB, output 1, 2. Sa real life coding, ito ay parang pag-filter. Gusto mo lang ipakita kung sino ang hindi pa nag-register sa system. Complement naman ay kung ano ang wala sa set. Based sa kabuuhang data, universal set or universal set. Halimbawa, lahat ng users sa system ay 1, 2, 3, 4, 5 pero registered user 1, 2, 3, complement 4, 5. Ang pangalawang lesson na ito ay mahalaga kasi ginagamit natin ito hindi lang sa math kundi pati sa programming at logic ng computer systems. Kapag alam mo ito, mas madali mong maintindihan kung paano nagdi-decide ang computer, halimbawa sa mga if statements, loop, at condition. So, let's start. Ano ang predicate? Ang predicate ay isang statement na may variable. Hindi pa natin alam kung true or false ito hanggat hindi natin nilalagyan ng value ang variable. Halimbawa, greater than quotation x is greater than 5. Kung x equal 10, then true. Kung x equal 2, then false. Ibig sabihin, ang predicate ay parang incomplete statement na naging proposition lang kapag may specific value na. Sa programming, ganito siya ginagamit. A equal 10. If x greater than 5, print bracket true. Ito ang
x greater than 5 predicate depende kung anong value ng x magiging true or false siya. Ginagamit natin ang ganitong logic sa halos lahat ng program. Kapag nagsiset tayo ng condition, comparison o filters, kaya masasabi natin na sa coding, halos lahat ng desisyon ng computer ay galing sa predicates. Ano naman ang quantifiers? Ang quantifiers ay nagsasabi kung gaano karaming elements o gaano nagpapakatotoo sa isang predicate. May dalawang main types ng quantifier. Universal quantifiers, ibig sabihin for all. Existential quantifiers, ibig sabihin may isa o there exists. Example, one universal quantifier. For all x, x plus 0 equal x. Ibig sabihin kahit anong value ng x, true ito. Sa programming, ganito siya. For x in range bracket 5, print bracket x plus 0 equal to x. Lalabas lahat ng true kasi totoo ito lahat ng x. Example 2. Existential quantifier. There exists an x such that x times equal 10. Ibig sabihin may at least isang x na magpapatotoo nito at yun ay ibig sabihin may at least isang x na magpapatotoo nito at yun ay x equal 5. Sa Python, nums equal set 1, 2, 3 if any x times 2 equal to 10 for x in nums. Print, may isang x na totoo. Ang function na any bracket ay parang existential quantifier kasi chinecheck lang niya kung may isang man lang na totoo. Bakit importante ang predicates at quantifiers? Ang predicates at quantifiers ay sobrang important sa computer science at programming. Ginagamit natin ito sa maraming paraan. Sa if statements at loops para mag-decide kung anong action ang gagawin ng program at database. Halimbawa, sa SQL, ginagamit ito para mag-filter ng data. Select asterisk from students where age greater than 18. Dito, ang age greater than 18 ay isang predicate. Sa AI logic at algorithms, ginagamit para magdesisyon kung alin ang tama o mali. In short, kapag marunong ka ng logic at quantifiers, mas magiging madali ang paggawa ng intelligent programs. At yun po, mga ka-classmates, yan ang aking vlog report tungkol sa predicates at quantifiers sa discrete mathematics. Sana'y mas naging malinaw sa inyo kung paano ito konektado sa logic at program. Maraming salamat sa panonood. Keep learning, stay logical, and see you next vlog. Bye!